sa pagiging presidente ng bansa. Nako, lasing pa, hangover daw si Digunyo. Oh, Digunyo, makinig ka rito. Oh. Tawag sa'yo. Hangover mo na yan. Feeling mo, presidente ka pa rin, oh. Kaya umano maraming pag-amin at mga pagbibida na mas nakasama kaysa nakabuti kay dating Paulo Rodrigo Duterte ay dahil may hangover pa ito sa pagiging presidente ng bansa ayon kay dating Presidential Advisor Ronald Llamas. Sa kanyang panayam sa Politiscoop, mukhang nawala na sa isip ng dating Pangulo na wala na siya sa kanyang pwesto o wala na siyang kapangyarihan kung kaya't malakas pa rin ang loob nitong magsalita. Nako po, yun na nga yung sinasabi natin, di ba? Breeze. Hindi niya maiwasang magmalaki. Hindi niya maiwasang magyabang. Akala niya, presidente pa rin siya. Kaya kung ano-ano mga inaamin niya. Oh. Akala mo pala, presidente ka pa eh. Siguro, tama nga, no? Lasing na ito sa kapangyarihan kasi masyado niyang inabuso. Oo. Naging, ano ito eh, mga kababayan eh. Sinulit ng husto. Oo. RM. Oo. Di ba? Edalina Templo Nuevo, John Paul. Naku, grabe. Oh, sinulit ng husto nito yung pagiging presidente. Kaya ngayon, mga kababayan, feeling niya, hanggang ngayon, kita nyo naman sa pagsasalita, sinasabi ko na, akala mo, siya pa rin ang presidente kung makaasta. Sa totoo lang, alam nyo naman, diba? Oh, maging sa Senado, pagtakbo niya bilang senador, diba? O anong ginawa niya? Umurong. Parang bayag niya. Anong ginawa? Doon na lang sa Davao. Para ano? Laban-laban kahit konti, ha? Bakit? Marami pa rin naniniwala doon eh. Sa Davao. Oh. Para nga naman, hindi mapahiya. Alam nyo, kapag ito si Digong natalo, halimbawa tumakbo at natuloy na tumakbong senador to, nasa hulihan ito eh. Tandaan nyo mga kababayan, nakakahiya. Oh, eto na yung kanyang huling papel sa politika. Diba? Malaking ibon, nagpapalakas lang ng loob. Oo nga. Yan na ang, kung si Digong sinasabi niya, yan na ang huling Christmas nyo. Kay Digong, pag natalo to, yan na ang huling karera mo sa politika. Di ba? June Night Vlog. Opo. Nako. Tuloy. Sa pagsisiyasat ni Llamas, dalawang bagay umano ang gustong ma-achieve ni Duterte sa kanyang pagsipot sa Senado at sa dati pa rin itong estilo ng pananalita nito. Ito'y para i-rally muli ang kanyang mga troops o supporters at galamay na unti-unti na manong nauubos. Nako, nauubos yung mga galay mo. Digong, oo. Parang gusto niyang i-survive eh. Gusto niyang i-CPR yung grupo nila. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, yung intention talaga ni Digong kaya pumunta yan sa Senado para iabante niya yung kanyang grupo. Dahil alam naman ninyo na eleksyon na, ilang buwan na lang, dadaos na. Hindi naman nakabuti to para sa kanila. Bakit? Kasi lalong nakita natin yung pagkakaiba ng totoong hearing at naikumpara nga sa Quadcom kung paano sila mag-imbestiga tulad ng Senado, nako, malayong malayo. Diba? Kaya ngayon ang mga tao, mas inangat ang Kongreso kaysa sa Senado. Abay, pag-uusapan pa ba natin kung ano resibo? Ang resibo, tignan ninyo, mga kababayan, kung sino pinakamaraming nanonood pag merong hearing, pareho. Diba? Malayong malayo mga kababayan, ang dami ng nanonood sa Quadcom kaysa dito sa idol nyong si Digong. Ha? Princess Chicago, proud Ilocana. Oh, shout out po. Naimbag nga rabi ka na kayo amin na po. Bilin Reyes. Opo.
Saldi Magbalon, di ba? Lorna Alimbon, nandyan na. Oh, ano? Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya alam nyo mga kababayan, si Bato, tumatakbong senador, itaga nyo sa ulo niya, hindi mananalo. Oh, di ba? Oh, ano na? Oh, ano dada? At para buhayin din ang template ng kanilang popularidad sa tao na kinagat noon ng publiko. Nako, akala nila kasi yung template na ginawa nila noon kakagatin pa rin ng mga tao ngayon. Hindi na mga kababayan Kasi nabisto na kung paano yung kanilang tema pagdating sa politika. Tulito Taroy, di ba? Sonia Bugarin. Wala na. Bistado na ng mga Pilipino estilo nyo, ha? Yung paiba-iba at may pamura-mura, nako, wala na yan, hindi na bebenta. Bakit pa bebenta? Sa maraming Pilipino yan, alam na nila. Meron pa naman mangilang-ngilan. Yung mga taga-suporta nilang hanggang ngayon, tatanga-tanga pa rin. Oh, di ba? Yun na lang, Agnolim Prias. Ang natitira sa kanila, kakaprangot na lang. Sabi nga yung galamay ni Digong, paubos na. Ubos na. Ilan na lang ang natitira. Diba? Sabi ni RM, palusot, joke-joke. Oo nga. Diba? Tuloy. Ang gusto niya, bago tuluyang mawala yon, irally niya yung troops nila. Correct. Irally nila yung troops nila. Yun talaga. Yung ibig sabihin, gusto niyang iabante yung grupo nila. Diba? Katulad ng ginagawa ni Trump sa US ngayon, diba? Nirarally niya yung mga troops niya. Ikalawa. Oo, inaabante niya. Akala kakagatin pa talaga ng mga Pilipino Simply Jeremy, Silent Scream, diba? Choose in One, Sandra Letran. Wala na ito. Ay para i-present uli. Kumbaga, i-revive, no? Yung dati nilang template. Na sinabi ni Robin Hood Padilla nung simula. Oo, talaga namang sinalansan nila yung kanilang propaganda. 'Di ba? Sinalansan nila yung propaganda mula kay Robin, kay Jackma, kay Bato at kay Digong. O sama nyo na si Pimentel at si Jinggoy. Paano ngayon yan? Dismayado Malacanang. Paano yan? Ang daming dapat sagutin sa mga sinasabi ni Digong. Hindi nyo man lang binara at pinaliwanag sa matandang ulyanin na yan kung ano ang katotohanan. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba, Mary Jane de Vera? At Kerex Abarico? Diba, ka Eric? Nako, sinugod na tayo. Sino pa? Elizabeth Moriche. Ano? Ano na? Tuloy. Bakit may drug war? Para kanino ito? Etc. Posible namang nalagay sa alanganin ang posisyon ng mga kandidatong senador sa ilalim po ng bagong Pilipinas ticket ni Pangulong Bongbong Marcos sa eto na mga kababayan. Oo. Lucy Zayani, nandyan na. Vivian Torne. Nako. Pakinggan nyo to ha. Joanna Rose. ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado na tinawag ni dating Senador Ping Lacson na invasion ng Senado. Nako. Sa bulong national scale up, baka magmukha naman na yung kanyang pamumuno ay sobrang hina. Hindi niya pwedeng kumpasan yung kanyang mga miyembro na nasa administrasyon. Kaya lang mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos kasi talagang hindi nangingialam Kasi kung nangingialam yan tulad ni Digong noon, lahat halos yung mga senador na yan, maliban na lang doon sa 3 itlog, no? O, di ba? Maliban sa 3 itlog, sino yun? Si Bato, si Jackma, at si Sile. Lahat yan mga kababayan.
kailangan, di ba? Dapat ang depensahan si Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero nga kasi hindi nga nangingialam eh. Di ba? Hindi nga nangingialam. Sa bulong umano ng isang source, galit o masama ang loob di umano ng Malacanang sa tinakbo ng pagdinig ng Senado ayon kay Llamas. Chismis yan. Nagmistula mo ng test of loyalty ng mga senador kung kanino sila nakapanig. Hindi umano may alis na nakapusta dito ang diborsyong Presidente Marcos at VP Sara. Sa ilang ulit. Tapos na. Hindi lang divorce ha. Di ba, Maxi? Allen, Saldi Magbalon, ano? Di ba? J. Temblique. Boss Barsbasan, thank you naman. Boss Mike, panggatang mo ti-brief. Apay tamom nga di akag-brief. Ang mga umanay panggatang brief ko. J-brief ko katagtatalo ribaw. Tek na yan, diba? Wala na. Huwag nyo nang asahang si Sara at si Pangulong Bongbong Marcos ay magkakabati pa. Lahat yan, tinuldukan nila. At ang nanguna, si Sara. Ano pa? Ano pa gusto nyo? Baka itong mga senador umaasa pa. Parang yung ex nyo lang na kahit may jowa na kayong iba, abay feeling na babalik pa kayo sa kanya. Parang gano'n, ano? Michael Ninyalga. Nandyan na. Hindi gano'n, mga kababayan. Pag hiwalay na, hiwalay na. At pag meron ng Lenny ang isa, asahan mo, Sara, never nang babalik yan. Diba? Ang masakit dyan, mga kababayan, sa mga DDS at kay Sara, pinagpalit siya kay Lenny na mortal na kaaway ng ama niya. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Lady Frank. Boss Mike, parang talaba. Patay na nakakapit pa. Yun na nga. Hindi lang yun, no? Janice Bailon, diba? Wala na kasi, mga kababayan. Itong mga senador umaasa pa. Conrado Ramos, Attorney Torion. Ano na, kamusta na yung kaso mo kay Tore? Mukhang tinuluyan ka. Isama mo pa yung mga vlogger at mga tatanga-tanga. Ayan tuloy, may kaso sila. Tuloy, Maxi. Na pagbibida ni Duterte para depensahan ang kanyang war on drugs ay tinakpan ito ng harapan ang administrasyong Marcos sa pagsasabing nakabalik na ang mga sindikato ng illegal drugs at tumataas na naman ang drug-related crimes. Kita nyo, dinibunk na natin yan, mga kababayan, ha? Na yung pagtaas daw ng krimen sa ating bansa ay tumaas ng husto kumpara daw nung panahon ni Digunyo. Nagpakita tayo ng data, di ba? Na 81% to 87% ang binaba mula nang mawala siya. Arinawa. May awa talaga si bro. Di ba? Frederick Domingo. Utek na to si Digunyo eh. Alam nyo, sa totoo lang, tama-tama yung sinabi ko, Marcelina de Guzman, na itong si Digunyo, gusto lang iangat yung kanyang bangko. Kasama yung mga amuyong na nasa tabi niya. Ganun lang yung ginawa nila sa sa Senado, ginawa talaga nilang propaganda. 'Di ba? Walang kakwenta-kwenta. Kaya nga yung mga tao dismayado sila. Roel San Pedro. 'Di ba? Dismayado maraming Pilipino. Kaya ngayon tingnan ninyo rating nito. Itong mga na lalabas sa mga survey mula sa mga senador nila, pababa, at pati na rin si Sara, kita nyo, bagsak na. Hindi pa nga kasama doon yung sinasabi niyang paghuhukay ng labi ng ating bayaning si Apo.
Pagkasama na yun, naku, lalo. Baka mag-negatibo na, Helen Doria. Kaya mga kababayan, kalmado lang tayo. Sabi nga namin nung eleksyon, nung nakaraang 2022, pagyamado, kalmado. Kaya nga si Pangulo, tignan ninyo naman, kalmadong kalmado. Wala umanong sumalag sa mga senador na naroroon para ipagtanggol ang Marcos administration. Yan na nga mga kababayan, wala talaga. Diba Banat Bay? Ano na? Kamusta na ba Banat Bay yung mga kaso mo? Kung saan-saan ka na nagpupunta? Kamusta yung kaso mo sa Baguio? Sa Bicol? Sa Quezon City? At iba pa? Ano na? Kaya pa ba? Kaya pa bang bumiyahe ng bumiyahe para umaten ka? Kaya ba sa sasakyan ka na lang nagbablog? Nako. Yeye Nunag, Juan Tamad, nandiyan na, Billie Jean Santos. Nako. Tuloy. Present ang ilan sa admin bets gaya ni re-electionist Senator Francis Tolentino. Ito mano na ang rason ni Llamas kung bakit tumarap sa media si Senate President Francis C. Escudero. Alam nyo, sa totoo lang, in fairness naman kay Escudero, Escudero, yung mga bata mo dyan, mukhang, mukhang kulang sa kastigo, Bigyan mo ng mag-asawang sampal at batok. Oo. Pero unahin mo si Bato, Di ba? Unahin mo si Bato. Doc Ray, oo. Kaya, di ba? Sabi dito, PBBM, admin, kaya pababain ang crime rate ng walang EJK. Totoo naman yan. Oo. Hindi ko na kaya, grabe sa Baguio. Ako ngayon, bukas sa Mindanao. Naman, busy. Ano pa inaasahan mo? Isang platitong mani. Hindi lang isang platitong mani. Doon na lang sila sa sausawan nakalagay, Yung ganyan lang kalaki. Parang butas ng puncher ni Bato. Ganun na lang. Thank you naman, Frederick Domingo. Upang isalba ang sarili at Senado sa pagkadismaya ng palasyo. Nako. Matatandaan po na matapos ang unang araw ng Senate hearing ay nagpa-interview pa si Escudero nga at sinabing pwedeng magamit sa korte o sa mga kaso sa inaharap ang mga pag-amin ng dating Pangulo sa Blue Ribbon Subcommittee. Talaga naman kasi nga yung transcript yan nandoon na sa ICC, paulit-ulit na lang. Oo, minsan alam nyo, nagsasawa na ako dito. Makinig kayo. Yung mga galamay ni Digong wala na, sabi mismo ni Llamas, At mga kababayan, feeling kasi ni Digong talaga, siya pa rin ang presidente. Hindi niya yata alam, wala na siya. Our beloved Boss Mike,